master, nandito na naman tayo sa ating channel. Good morning po. Ang oras ay alas 5 ng madaling araw. Hindi, alas 5 ng umaga. Liwanag na yun. So, another fishing session tayo ngayon mga master. At gaya na sinabi ko last time, yung last vlog natin, magre-review tayo. Mag-field test pala tayo. Parang ganun na rin, review. Magpi-field test tayo ng bago nating setup. Meron tayong bagong rod at saka bagong bait cast, no? So yun yung gagamitin natin ngayon. Ipi-field test natin. Titingnan natin kung ano yung performance niya. Pero syempre hindi natin alam kung makakahuli tayo ngayon o hindi. Basta ipi-field test lang natin yung rod natin. Tapos yung specs ng rod tsaka yung bait cast natin, no? So ayan, dala-dala ko sa likod, oh. Kita nyo, parang ano, ayun, oh, parang antena, mahaba. Ano siya? Mahaba siya, 2 section pero mahaba. Unlike nung isa nating ultralight. Ultralight lang din to eh. Ultralight setup tayo. Pero yung ultralight niya, mahaba. So nasa 8 feet siya. Ultralight, 2.4 meters eh. 8 feet. So yun. Unlike nung isa nating ultralight, 1.6 meters. So maliit lang, yung 6 feet lang. So yan, tingnan natin mamaya kung ano yung magiging resulta ng ating field test. So andito tayo ngayon sa Baseco, syempre. As usual, Baseco tayo, Baseco Gaming. Ayan o, nasa barge tayo, mga barge. Wala rin barge na malaki dito, malis na. Ayan, wala na yung silungan natin. So pupunta tayo doon sa dulo mga master. Doon tayo magka-cast. Ayan. So ganun pa rin, syempre target fish natin, yung actor fish natin, no? Bidbid, bakoko, lapu-lapu. Ayan, swerte na kung makakakuha tayo ng mamali. Barakuda ba? Kung meron. So ayoko makahuli ng barakuda na yan kasi hindi ko maiaangat talaga yan. Putulin linya natin. So yun mga master, samahan nyo ako ngayon sa ating field test ng setup. Sasabihin ko na rin kung magkano ang inabot ng setup nito. Ayan, doon tayo. Okay. So ayan mga master, nandito na tayo sa dulo, no? At start na tayo mag setup. So gagamitin natin ngayon yung bago nating rod, no? Tagalin na lang natin yung ano natin. Uy, lakas ng alon, grabe. Nakatakot. Kahapon, sabi sa akin ng tropa dito, ang lakas daw ng alon. Kaya pala basa yung ano, platform. Ito ano, tawag nito. Sumasampa yung, ganun kalakas yung alon, sumasampa yung alon. Ayan, so pakita ko sa inyo yung setup natin. Siyempre parang mag-unboxing na rin tayo mga master. Ito yung ano, rod natin ngayon, ultralight setup. Alon dito ah. Oo, ang alon. 2 sections to mga master. Grabe, laki ng alon. Yan ang ano pa, nabuhol pa. Grabe. Pasakali. Paano na lang tayo mag-setup niya, mag-test niya. Napakalakas ng alon. Ayan, so ito yung rod natin, Gotour. Waver.
So ayan, 2 sections siya. Kaso napakahaba, 8 feet. Pero ultralight lang to, 8 feet. Ayan, mahaba, kulang-kulang 2 di pa. Tapos ang ipa-partner natin dyan mga master, itong bago natin siyempre out from the box, one push. Ayan, baitcast, siyempre lefty, loaded with line. May line na siya mga master. Linagyan ko na ng line. Hindi pa kasi dumarating yung line ko, so titestingin muna natin yung 6 pounds natin na line, Rikimaru na fluorocarbon. So yan, 6 pounds Rikimaru fluorocarbon. Tapos meron siyang leader line na 20 pounds. Ganun pa rin, Rikimaru pa rin na fluorocarbon. Ayan. Nagbumaga yung kulay niya, yung tone ng kulay niya sa rod natin, gray. Kasi yung rod natin is black and silver. So ayan, madali na mag setup ng ng baitcast. Ito lang. So dun sa mga magtatanong kung magkano yung setup na to mga master, yung setup na to, yung rod itself is 1,200. Tapos itong baitcast is 1,390 plus. So total mga master, mga setup ng 2.5. So yun, meron ka ng baitcast na ultralight na mahaba, 8 feet, pang na to, pang kahit saan pwede na to, Okay, so meron ka lang setup, pwede na. Itong rod, ang specs ng rod, ang lure weight niya, yung kaya niyang lure is 1 and 1/16 na lure hanggang 1/4 na lure. So pag kinonvert natin sa grams, 1 grams hanggang 7 grams maximum. Tapos ang line weight niya is from 2 pounds to 10 pounds. So pasok yung natin, yung line natin, kasi 6 pounds yung line natin. Pero mas gusto ko ikabit dito is 10 pounder para pang malakasan. Pero tsaka na pag dumating yung natin. Importante kasi yung yung dati hindi ko sinusunod yan yung specs ng rod. Importante pala yung specs ng rod. Kasi dati wala akong pakialam dun sa nakasulat dito sa rod. Basta ako lagay lang ako ng lagay ng line. Ngayon mali-mali yung mga nilalagay ko. Minsan nalalagay ko 40 pounds, 30 pounds, 'di ba? Hindi bagay dun sa rod. Kaya kahit anong hagis ko, hindi ako makahagis ng malayo, no? So napaka-importante pala nung specs, susundin mo yung specs. Dati ultralight, nilalagyan ko ng 20 grams. Kaya halos nasisira yung tip So kung lang yung specs na nakalagay sa rod, yun ang sundin nyo sa mga baguhan na mag-fishing. Kasi importante yon para mas ma-maximize mo yung rod, tapos makapag-cast ka ng medyo malayo, maging maayos yung casting mo. Dati kahit anong hagis ko, kahit anong lakas ng bato ko, hindi talaga lumalayo kasi ang bigat ng ang bigat ng line ko. Tapos ang bigat din ng lure ko. Hindi pala porke mabigat mahahagis mo ng malayo. So depende pala sa sa specs ng rod. Master, ang gamit pala natin ngayon is 7 grams na jig, no? Ang maximum ng rod natin is 8 grams. So 7 grams tayo. Pero minsan di ko sinusunod yan, minsan linulgan ko ng 10 grams. Pero itong rod na to, pwede itong 10 grams kasi mahaba to Pero sige, dito lang tayo sa 6 grams. 7 grams pala, jig. Alright, master, moment of truth, no? Hagis na tayo. Sana maging maayos yung hagis natin. Huwag sana magbuhol kasi naka monoline tayo, no? Okay,
So ito na po ang first cast natin. Hindi ko alam kung dalawang kamay ang hindi siya ganun kala. Hindi pa siguro ako sanay mga master. Mas malayo ako dun sa 6 feet ko. At nagbubuhol po. So mas malayo ako dun sa 6 feet ko kaysa sa 8 feet. Nagbubuhol pa yung ano ko ba to. Siguro hindi ko pa kabisado. Ang gear ratio pala nito is 7.2 by 1. So mas fast yung ginagamit nating isa. Mas mabilis. Ito pala medyo sakto lang. Hindi pa ako sanay mga master. Gusto ko sana dun sa baba kaso lakas ng alon eh. Lakas ng alon, ayoko. Dito na muna tayo, baka abutin tayo ng alon. Hindi ko alam paano ko to. Paano? Ayan. Ay! Backlash. Ayun oh. Backlash. Backlash. Aray ko. May backlash na tayo agad. Yan ang mahirap mga master pag di pa kabisado. Backlash talaga ako. Patay kadiha. Itong ayoko eh. So yan. Yan mahirap mga master sa bait cast yung backlash. May technique din sa pag-aayos niyan kaso ayan oh. Ayan. Ano ba yun? Ano ba yun? Wala, nagkabuhol-buhol na. Mas gusto ko talaga yung ano. Patay tayo dito. Ang ganda ng pagkakabuhol oh. Yari ang line natin. Buhol-buhol yan sa mga ano. Okay, unang backlash mga master. Agoy. Kasasabit, huwag kasasabit. Madali agad tayo ng ano, backlash siya. 1-0. Ulit. Ayusin natin yung brake, lagay natin sa 7. Hindi ko pa masyadong kabisado to kaya medyo mahirapan tayo dito master. Yun, nayagis ko na. Nawala yung tunog. Sabi sa akin ng sa ano, may tunog daw to yun. Parang gumaganon. Pero bakit wala? Ang maganda lang sa kanya dito sa band push, sobrang smooth nung ano niya, pang retrieve niya. Mas maliit lang talaga to. Hindi ko pa nasusukat kung gaano kalayo yung ano niya, yung cast niya. Hindi ko pa kasi nakikita eh. Hindi ko pa maano. Hindi ko pa matesting ng ano, maganda.
Dito tayo. Grabing alon, no? Aroy, hinahalukay. Dito lang tayo. Medyo malaylayo na rin. Malaylayo na rin yung nakakas natin. Kaso nawala yung sound. Sabi may tunog eh, pero wala eh. Walang tunog. Yun na naman, backlash na naman. Tsugas. Kakasabi ko lang. Agoy, pumasok na naman sa loob, oh. Ito mahirap sa monoline kapag nag-backlash eh. Yan ang kinatatakot ko dito eh. Ang tagal ayusin. Unlike ng braided line, hindi siya ganun katagal ayusin. Monoline kapag nag-backlash, talagang masakit sa ulo. Bakit ba ito kasi linode ko? Sabagay ito lang kasi available natin. Wala pa yung natin. Wala pa yung braided line natin. Yan, no? Pag bumuhol talaga siya, buhol talaga eh. Agoy. Oh, grabe. Ano na yun? Sakit sa ulo. Kapag bumuhol o ganyan. Agoy, 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 agoy. Nababati. Pag nababati, pumapangit yung bato natin. Isang alon. So ayan mga master, naayos ko na yung backlash. Buti na lang hindi na buhol-buhol ng malupit. Ayan, dito pa rin tayo sa dulo. Solo pa rin tayo, wala tayong kasama rito. Gusto ko sanang pumunta ron, kaso baka alunin tayo dyan. Okay, buwis buhay tayo, sige. Buwis buhay. Punta tayo dito sa dulo. Dito na lang. Dito tayo. Takas eh, oh. Oh. Yun. Medyo malayo-layo naman yung bato ko. Ang sabi sa nito, sa product, meron daw sounds. Pero bakit walang sounds yung yung bait cast? Uy, yun na. Oh. Grabe, oh. Natin kung makakachamba tayo dito kahit maliit na isda. Uy, yun na. Ay, sayang. Hindi na hookset. Ay po, tragis. Ano pala, sabit. Wala na, donate na naman. Donate na naman tayo. So yan ang pinaka-common na nangyayari. Donation, no, master. Baka ma-iligtas pa natin.
Master, one donation agad. Kapag-donate tayo ng isa. Grabe naman. Donate agad. Maka-donate na tayo ng isa. Hindi ko pa na-master to, pero malapit na tayo. Wala yung tunog. Meron pala kapag tama yung hagis mo, medyo malakas, tsaka lang siya tutunog, no? Pero pag soft lang yung hagis mo, hindi siya tutunog. Testingin natin, ha, kung kakayanin natin. Kailangan malakas eh. Ayan, no? Pawala-wala. So yan mga master, di na tayo zero. May nahookset ako. Maliit. Langaray. Langaray ang tawag sa isda na to. Ayan, no? Guya. Maliit lang. Kapag binabato ko siya, may tunog. Pag naka-on cam ako, nawawala. Tapos nagba-backlash. Tingnan natin kung tutunog na, tsaka hindi magba-backlash. Yun. Ayun, may sounds na pero nag-backlash pa rin ng bahagya. Depende sa setup pala. Depende sa drag, depende sa brake. Tapos may secondary brake pa to sa loob. So depende rin. Dinagay ko siya sa number 4 sa loob eh. 1 2 3 hanggang 6 kasi yun eh. Pag naka number 1, grabe ang backlash. Sa loob ah. Dalawa kasi yung ano niya eh. Centrifugal brake ang tawag nila doon. Meron pang nalalamang gano'n. Yan, tumunog na. Ay, nadurog yung itlog ko. Ayun, bali kainin na natin. Nadurog yung isang itlog oh. So almusal muna tayo mga master. Mahaba pa naman ang oras natin. Tsaka pa high tide na. So ayun mga master, medyo nagagamay-gamay ko na tong baitcast na to, no? Kailangan lang pala ayusin mo yung centrifugal brake nya. Yan, kagaya nito. Ayan, nasa loob meron siyang 0 to 6. Yan. So linagay ko siya sa number 4 centrifugal brake. Tapos ganun eh. So sinakto ko lang yung higpit nya. Tapos nasa number 6 yung magnetic brake. And then sakto lang dito sa sa lock. No, okay na. Medyo nagagamay ko na. Kaso lang medyo naiilang pa ako kasi nga ang haba ng rod na to. Unlike nung isa nating rod na ang dali iwas-iwas kasi maliit, no? Mga 6 feet lang. Ito kasi 8 feet. Medyo yung pagkakas lang ang medyo naiilang ako kasi one hand yung gamit ko, isang kamay lang eh. So pwede siyang dalawa. Kaso naiilang ako pag dalawa, baka sumobra sa lakas ng bato natin, mag-backlash naman dito. So kaya isa lang yung ginagamit ko. Pero okay na rin naman. Performance wise okay rin kahit pa paano. Sa budget na 2,500, meron ka ng baitcast pang beginner. Medyo complicated lang talaga to. Unlike nung isa natin baitcast, mas madali gamitin yon, no? Siguro dahil naka monoline ako, ang hirap pag nagba-backlash ng monoline. Pag nagbubuhol talagang kailangan putulin mo na kasi ang hirap iayos. Unlike nung braided line, madali pa siya eh para sa akin. Nadadalian ako. So papalitan natin ng braided line to na 10 pounds kasi nakakabit ito 6 pounds. So lalagyan natin ng 10 pounds to para nakasagad siya sa specs ng rod. Ang rod kasi, ang lure weight ay line weight is 2 pounds to 10 pounds. So isasagad na natin ng 10 pounds para okay siya. Para kahit malaki yung kumagat, eh hindi ka mag-aalangan. Ayan, so yan lang mga master. Ito yung mini natin, field test. So wala pa naman tayo nahuhuli. Titingnan natin mamaya kung makakachamba to, no?
Tingnan natin. Ang lure na gamit ko is 7 grams pa rin. Nakapag-donate na tayo ng isa. So hindi lang maganda ang panahon ngayon. Medyo malakas ang hangin, tsaka malakas ang alon. Yung mga ibang nangingisda nga dito nag-uwian na. Tingin ko kaya sila nag-uwian kasi wala nang chance na makahuli. Pero tayo, aasa pa rin tayo, baka makachamba pa rin. Ayun, kakatapos ko lang mag-practice. Medyo hindi na ako nababaklasyan, okay na. Yung bato ko average, hindi pa ganun kalayo, no? Siguro dahil hindi ko pagamay masyado. So, pero sa budget na 2,500, maganda na rin to, no? Pwede nang pangdayo-dayo mga master. Mga master, dilipat muna ako. Mukhang walang future dito sa pwesto natin ngayon. Pupunta tayo dun sa sa baba, no? Grabe naman mga master, sumabit po. Naghagis ako, kakahagis ko lang, may sinabitan, di ko alam kung ano. Uy, sabit. Ano kaya to? Baka ito yung sako nung nakaraan ah. Agoy, layo ng drinag natin. Bag pala to master. Bag ba? Teddy bear? Yan mga master. So nakapag-donate tayo ng isa, nakakuha naman tayo ng isa. Ang dami nito mga master. Ilang lure to? Isa, dalawa. Uy, may magandang lure. Ayan. Thank you. Ganda nito. Anong brand kaya to? Ilang grams kaya to? Ayan, nakakuha tayo ng ano. Hindi, ang nahuli natin hindi isda, lure, tsaka sinker. O baka meron pa. Ayun o, tumutunog na yung ano natin. Tumutunog na yung ano natin. Tawag nito baitcast. Meron ng sound mga master sa pagitan ng mga parts na to. Minsan makawan dito eh. Sana meron. Yun no, tumutunog na yung ano natin, yung rod natin, ay yung baitcast natin. Kanina walang tunog eh. Depende pala sa setup. Ganda ng tunog niya. So ayan mga master, lipat tayo. Walang future sa dulo. Walang ano doon, walang nangingisda. Kasi ang lakas talaga ng agos. Ang lakas ng alon. Pati sabi sa akin nung naninisid, pati sa ilalim daw ang lakas ng ano, daluyong. So walang isda. Mga master maghagis-hagis. Tumutunog na yung ano natin eh. Yun. Talagang ano, kahit saan tayo pumesto, maalon talaga. Hindi na tayo zero. Naka-hook set na tayo ng lapu-lapu. Kala ko basura lang yung ano eh. Lapu-lapu pala. 1-0. Lapu-lapu. Aso maliit. So release natin. Gusto ko yung malaki. Ayan, 1-0 na. Release natin ha. Lapu-lapu.
Sayang eh. Release. Release. Lapo-lapo. Para lumaki ka pa. Okay. Nice one. Hindi na tayo zero. Ayun. Natin kung may masichambahan tayo. Okay lang. Mas malaking lapo-lapo. Ikikip ko kahit mga kalahating kilo, 1 kilo. Okay, lalabas na natin yung ano natin. Pangontra natin sa ano, zero. Pero hindi na tayo zero, nakaisa na tayo eh. Yung secret weapon natin, gagamitin na natin. Gagamit tayo ng swivel para ano, para madali magpalit. Pero soft lure. Tingnan natin kung makakachamba to. Ayun, lapit ng bato. Kaya ako, nag-jig ulit ako. Parang walang future dun sa walang kumakagat sa ano, sa soap bait. Mas okay pa yung jig eh, naka-isa tayong lapu-lapu eh. Tingnan natin. Grabe. Ang lakas ng alon, oh, master. So, mukhang malabo na tayo makakuha ng isda dito. Basa ako. Ay, tayo. Sana ako. So, ayan na nga mga master, no? Hindi magandang panahon. Grabe, ang lakas ng ano, ang lakas ng alon. Ayan, nakita nyo naman yan, no? So hindi talaga pwedeng pilitin yung mga ganitong panahon, no? Kala ko maging maganda yung ano ngayon, no? Kala ko maganda yung weather ngayon eh. Hindi pala na. So quick ano na tayo, quick run lang dito sa ating ano, field test ng ating rod. So linigpit ko na siya. Okay, so yung bait cast natin, itong ano, sa smooth naman yung ano niya, ang retrieval and casting niya. Wala naman ako naging problema. Hindi siya nagtatangle. Pero yung sa ano lang, no, normal naman sa bait cast yung nag-ano eh, nag-bird's nest. Pero yung kagaya nung isa ko na napuputol, siya wala, smooth lang din. So okay naman. Pagdating naman dito sa rod natin, medyo naiilang pa ako kasi hindi ako sanay na ganito kahaba yung ultralight. Ang sanay ako sa 6 feet na ultralight. So kung sumahin mo yung casting ko sa 6 feet at saka dito sa 8 feet, mas malayo ako magcast sa 6 feet na UN. Ay putik. At yan na nga, basa na tayo. Faster. Grabe. Ayan, so ultra wide tayo, ultra wide, ultra light. So ayan na nga, tingnan nyo mga master, oh. Basa na ako. So yun lang, so far okay naman yung ano natin. Siguro konting practice pa. Yan. So sa susunod, ito pa rin yung gagamitin natin sa fishing natin, oh. Ito pa rin yung dadali natin next session natin, para makabisado ko tong rod na to, para masanay ako sa 8 feet. Okay naman siya, may promising din yung bato nito eh. Alam ko malayo yung mararating nito, kaso lang hindi pa ako sanay. So yan lang, tayo magpa-pack up na kasi yan, lakas ng ano, lakas ng alon, babasa tayo dito. So yun lang mga master, maaga pa, uuwi na tayo.
And yan ang ating mini tawag ito, field test dito sa ano. Good pa rin, hindi naman tayo na zero ngayon, no? Okay, so yun. Ayun na. Grabe, oh. Iligpitin ko na muna mga master. Isa tayo dun sa ano, sa breakwater. Grabe, oh. Basang-basa ako, oh. Basa yung ano natin, pa. Ayan, sa susunod na lang ulit tayo mag-fishing. Magandang ano ngayon. Hindi magandang, dapat ano rin pala, no? Dapat alam natin yung wind forecast, no? Para ano, kasi ano lang, tide forecast lang ang tinitingnan ko. Hindi natin kasi tinitingnan yung wind forecast eh. So next time titingnan natin yung wind forecast tsaka yung alon, para hindi masayang yung punta natin.